Paglaganap ng mga fake news sa Pilipinas, sandamukal na maling impormasyon ang lumalabas sa social media ang napagalamang hindi totoo. Ipinakakalat ng mga content creators at yung iba mga tinaguriang journalists, mga balitang nagpapabango sa imahe ng bansang China, mga pahayag na panig sa panghihimasok ng mga komunista. Kapag may malaking issue sa Pilipinas, asahan mo na maglalabasan ang kasinungalingan. Paano kaya ito mareresolba sa bansa? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa Amerika at sa Europa, ilang taon nang pinag-aaralan ang mga disinformation ng mga inchik at unti-unti nila itong nilulupig. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Karaniwan ang naririnig ang mga katagang disinformation at misinformation sa internet. Pero marami pa ring hindi nakaalam sa kaibahan at pagkakapareho ng dalawa. Pareho itong impormasyong hinggil sa mga nagaganap. Pero kapag sinabing misinformation, ito ay aksidenteng pagpapahayag ng maling impormasyon. Kumbaga, hindi sinasadya, nagkamali lang yung nagbabalita. Kakaiba ito sa disinformation dahil ito naman ang sinasadyang pagpapakalat sa hindi makatotohanang pahayag. Dito pumapasok ang fake news o peking balita na pinakakalat ng mga fake news peddlers. Lalo na kapag may malaking issue na kinasasangkutan ng bansang China at kung pag-uusapan ay hinggil sa West Philippine Sea, walang duda sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, Instagram o ano pang social media platform, maglalabasan ang mga peking balita. Kung babalik noong taong 2020, maraming mahahalagang bagay ang nangyari sa Pilipinas. Ang pagsabog ng Bulkang Taal, pagdating ng bagyong Rolly at Ulysses, at pagsara ng isa sa pinakamalaking media outlet sa bansa. Mga pangyayaring yumanig sa mundo ng milyong-milyong mga Pilipino. Pero ang nangunguna sa listahan ay ang pinakamasahol, ang pagragasa ng COVID-19. Nagdulot ng kapighatian sa Pilipinas, pero oportunidad para sa mga komunista. Binalita ng The Diplomat noong taong 2020 na nagpalaganap ng disinformation ng China sa Pilipinas. Sinabi sa ulat na ang Pinas ay ang perfect target ng mga inchik para panghimasukan ng politika, lalo na kapag maraming nagaganap sa bansa. Siyempre, kapag naihilig ng mga komunista ang mga politiko na pumabor sa kanila, madali na nitong madiktahan ng taong bayan na pumanig sa China. Inulat ng The Diplomat noong buwan ng Setyembre 2020 na tinanggal ng Facebook ang grupong nagsusulong ng tinaguriang Operation Navel Gazing na nagbabahagi ng mga Chinese disinformation. Gumamit ito ng 155 accounts na ang target ay politika sa Pinas. Sa katunayan, mababasa ito sa webpage ng Meta kung paano nila tinanggal yung mga coordinated inauthentic behavior ng mga accounts sa iba't ibang platform na pare-pareho na mga sinasabi. Tinawag na coordinated dahil dinudumog ng pare-parehong accounts ang iba't ibang video na may kinalaman sa China. Halimbawa sa YouTube, makikita yung mga accounts na kumukuyog sa mga galit sa China pero sinusuportahan kapag maka-China. At ang ulat ng Meta ay 2 grupo ang kanilang tinanggal. Yung isa nanggaling mismo sa China at yung pangalawa ay mula mismo sa Pilipinas. Ang pagpapalaganap ng fake news ng mga inchik ay hindi na bago dahil ilang taon na nilang ginagawa ito sa YouTube. Base sa Reportica na may propaganda network ang mga inchik sa YouTube na pare-pareho ng pinahahayag sa platform. Una ay ang China's superiority over the US
o pinakakalat na mas magaling daw ang China kumpara sa Amerika. Sumunod, ang positive depiction of Chinese lifestyle o pagpapakita sa magandang buhay sa China, ang pagiging abanse nila, pagiging ligtas at pagbatiko sa buhay ng mga nasa kanluran. Sinabi din sa ulat na nagpo-post sila ng kanilang content, tapos ay i-amplify ng mga peddlers, magla-like at magre-recommend sa ibang channel. Kung susumayin ang layunin ng mga inchik, ito ay upang pabanguhin ang kanilang imahe sa buong mundo. Mas lalong naging agresibo sila sa disinformation nung lumaganap ang COVID-19. Pero sa kahit anong problema, may katapat na solusyon. Kung mapapansin, ito pa rin ang taktika ng mga komunista. Pabanguhin ang kanilang reputasyon at siraan ang imahe ng kabila. Kapag may banggaan sa WPS, ang sinisisi ng China ay ang Pilipinas at ibabalita na sila ang biktima kahit sila ang nambangga. Noong bumili tayo ng missiles pandepensa, pinahayag ng China na ginugulo daw ng Pilipinas ang kapayapaan kahit yung aircraft carrier nila ay nasa Palawan. Noong nagpadala ng kagamitan ng bansa sa Sierra Madre, ang sabi ng mga inchikay, lumabag raw ang Pilipinas sa kasunduan, kahit wala namang napag-usapan ng kasalukuyang administrasyon. Mapagtatanto na talagang ganun pa rin ang layunin, pabanguhin ang kanilang reputasyon at sirain ang kalaban. Pero hindi lamang sa Pilipinas ito ginagawa ng China. Ilang taon na rin itong nanghihimasok sa politika ng Amerika at Europa. Sinabi sa Prospect Foundation na nakikialam ang Beijing sa media ng Europa at iniimpluwensyahan nito ang opinyon ng mga taga roon. Pero nice try daw. Sinabi sa Pew Research na negatibo talaga ang pananaw ng Germany, ng France, Netherlands, Spain at iba pang bansa sa Europa hinggil sa China. Ito ay mula nung panglumaganap ang coronavirus. Pero upang mabago ng mga inchik ang opinyon ng mga Europeans, ibinulgar sa briefing paper ng Map Influence ang pagpapalaganap ng propaganda ng China sa Europa. Ito nga ay dahil sa nasira ang kanilang imahe. Binanggit din ng modus nito na nag-recruit sila ng mga tauhan sa mga social media platforms upang magsagawa ng damage control. Ang pinakalayunin ay barahin ang mga tumutuligsa sa China at magpahayag ng maling kwento at magpakalat ng peking balita para mapaganda ang kanilang reputasyon. Sa Amerika, halos ganun din ang ginawa ng mga komunista. Lumala ito ng kumandidato si Trump noong isang taon. Inulat sa AP News ang binansagang Spamouflage Network na maka-China na nagpapanggap ng mga Amerikano para impluwensyahin ang mga botante noong taong 2024. Sinabi din na ito ay isa sa pinakamalaking covert online influence operations sa buong mundo. Marami ang nagsabi na desidido talaga ang China na hadlangan ang kandidatura ni Donald Trump. Binalita din ito sa NPR na sa TikTok isinulong talaga ng China yung mensahe nila para guluhin ang mga botante sa Amerika at nagpanggap na kunyari ay mga botante din. Lumabas ito sa CNN at binalita na ginamit ng China ang pinakamalaking online disinformation operation sa mundo para harasin ang mga Amerikano noong botohan. Nakihalubilo sa social media ang mga China-linked fake news peddlers, tapos nagsulong sila ng mga peking balita para sirain si Trump. Ang disinformation ng mga inchik at mga fake news peddlers ay nilabanan ng Europa at Amerika. Siyempre ang pinakasolusyon ay tanggalin sa mga online platform yung mga peking balita at mga accounts na nagpapalaganap nito. Sa Facebook at YouTube, minsan natatagalan bago mai-report at umaabot ng hundreds of thousands ang views bago pa ma-delete. Sa TikTok, mas nahihirapan dahil sa pag-aari ito ng ByteDance na kontrolado ng China. Kaya sa pagsusuri ng rant,
grupo ng mga eksperto na sumusuri ng Chinese fake news ang nagbigay ng ilang rekomendasyon upang labanan ang propaganda ng mga injig. Kasama dito ay ang pagtaguyod ng mga accounts sa mga malalaking social media platforms para magbalita ng katotohanan. Kapag may kasinungaling ang kumalat, kailangan ay sabayan ito at ilabas ang katotohanan. Ipaalam sa publiko na fake news at ibulgar yung mga nagkakalat. Sa Europa, tinutukan din ng mga Chinese fake news at yung mga peddlers nito. Base sa dahil, nagtaguyod ang European Union ng ahensya sa Europa na dedicated panlaban sa mga peking balita. Ito ay ang UVS Disinfo. Sa kanilang website, sinabi na ito ay grupo ng mga eksperto na pinangungunahan ng East Stratcom Task Force na nagsusuri sa mga disinformation upang ito ay supilin. At ang pinupuntirya nila ngayon ay ang Chinese propaganda. Sinabi ng Meta na nagmamayari ng Facebook, Instagram, WhatsApp at iba pa na nagsusulong ito ng pandepensa online sa pamamagitan ng transparency at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sinabi din na tinanggal nila ang pinakamalaking covert influence operation ng China. Ilang libong accounts at webpage sa iba't iba nilang platforms ang na-delete. Sa unang pagkakataon ay napag-alaman na ang mga accounts ay iisang grupo lamang at may ugnay sa China law enforcement. Anong aral ang mapupulot dito? Maaaring gawin sa Pilipinas ang mga hakbang ng Amerika at Europa laban sa disinformation. Habang hindi pa nadidelete ang mga accounts ng mga fake news peddlers, ay magsulong ng ahensyang lalaban sa mga peking balita. Ito ang mag-iimbestiga at huhuli at magbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno para supilin ito. Tapos ay mag-establish ng mga legit accounts sa social media para tapatan at i-challenge ang disinformation at ibulgar sa publiko yung mga nagkakalat. Kung magagawa, walang duda, malilinis ang mga platform sa Pilipinas. Hindi man madali yan ay dahan-dahan, pero tuloy-tuloy. Hindi ba't sinabi nila na kapag pinangatawanan, sa pilitang makakamtan? Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.